Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, February 3, 2025 at unang araw ng trading natin for February. So, nabuhos ulit si si PSE market talaga sa pre-close. Binubuhusan si PSE natin. Pero maganda yung bounce niya, no? Maraming nag-bounce na naglaglagan nung last na trading natin. So, napakat ka ba nung Friday na or rather bago tayo magkaroon ng bakasyon? Yes, correct. Friday nga, nawawala tayo. So bago nagkaroon ng bakasyon, so nakapag-cut ka ba o hindi? Kasi kung hindi, okay lang kasi nag-bounce yung majority ng mga stocks natin. Meron pa rin nalalaglag. Oh. Ayun, Sino URC, nag-drop pa rin malalakas, 4%, Wilcon 4%, MBT 3%. So ngayon, may bagong problema si PSE, rather global markets natin, kaya siguro hindi matuloy-tuloy yung bounce natin. Kasi lumabas na kahit lugi yung di ba, yung mga holders ng blue chips natin. Lalong-lalo na yung merong AGI at saka San Miguel Corporation, di ba? Kung napakat ka, laki nun. 20% nag-bounce naman siya. So mahirap din minsan maging impulsive sa pag-cut ng mga losses natin. Okay, so may bagong problema tayo yung pinag-usapan natin nung Friday. So nandiyan na yun, given na yun, di ba? Pinag-usapan sa Congress yung 200 pesos na aumento. Ewan ko lang, kakayanin niya ng small businesses. So mantakin mo, di ba? So yung sahod ng mga tao is halos 1,000 na per day, di ba? So yun nga ang question nila, kakayanin ba ng mga small businesses natin? Okay, so yun yung isang worry sa local market. Ngayon naman, yung worry natin sa global market, so effective na, di ba? February 1, effective na yung tariffs ni Donald Trump. So yun yung pinag-uusapan ngayon sa global markets. Kaya kung mapapasin nyo mamaya, naglagan yung mga global stocks. So especially yung mga US stocks natin, pabagsak siya. And affected din yung ibang bansa, yung mga nagkaroon ng mga tariffs, China, Mexico, at saka si Canada. So 25% na tariffs ang ilalagay ni Donald Trump sa Mexico at saka Canada. So confirm na yun. And then 10% sa bandang China naman. So grabe yung trade war. So nag-uumpisa na. Kaya siguro ayaw pang bumalik ng karamihan ng mga traders natin. And then isa pa na blooding market ngayong araw na to is crypto. So kung napasin nyo kanina, ayan, yung merong mga Ethereum, yari, nag-drop siya ng more than 20% kanina. So nagbabounce na siya ng konti as of this review natin. Pero malakas pa rin yung drop. So marami nang natatakot sa markets ngayon kasi full-blown na yung di ba? Nag-materialize na yung tinatawag natin na trade war nga. Okay, so tingnan natin bukas kung anong impact sa atin. Pero sa ngayon, marami nag-bounce dito sa mga re-review natin na stocks. So, China, una dito, si China Bank Corporation, di ba? Blue chip, bagong blue chip natin na ngayon, di ba? So, matindi yung net foreign buy niya. So, nag-drop siya. Ang laki ng drop din niya nung opening kasi nga naman 38% ang last trading. So maraming profit taking pero binomba talaga siya. Meron siyang 440.8 million net foreign buy. So 0% lang siya pero sukatin natin kung magkano yung bounce na binigay nitong si China Bank Corporation natin. And then pangalawa, si Plus, ayan, nakalusot. May nakalusot na stocks na nag-breakout for today. Ito, si Plus natin, nag-up siya ng 10.22%. Ewan ko lang bukas kasi 53.57 million net foreign sell naman siya. Ayan. Tapos may mga kwento pa pala itong mga si China Bank at saka si Bloom. May mga shareholdings na yung mga executives. Mamaya silipin natin yan. And then si ASEN, nag-bounce na rin siya 5.16%. Pero hindi fully recovered yung mga stocks natin. Konti, either kalahati o one-third lang yung bounce kasi takot pa rin yung market. Pero kita mo, yun pala, nakalimutan ko sabihin. So nag-close tayo, positive naman, 0.35%. Pero pangalawang araw na mayroon tayong malakas na net foreign buy. So 695.09 million. So alam ng foreigners na oversold na si Philippine Stock Exchange natin. A-REIT, so nag-pullback siya, negative 4.76%. Hopefully nakapag-profit ka. And then meron siya 93.6 million net foreign sell. May mga nag-profit taking na. AGI, tama ba to? 15 o 5? Mali yung sulat ko. Okay. Ina-assume ko plus 15% kasi malakas yung bounce nitong si AGI natin. Ayan. So, isa to doon sa tinamaan. May nag-cut loss. Lugi-lugi yun, di ba? Laki ng lugi nung nag-cut loss. So, talagang siya, takot sa market.
pero ngayon binalik naman. So, sino kaya yung nag-cut loss na yan? Tapos si Bloomberry natin, nag-up siya ng 7.87%. AGI pala, 20.71 million net foreign sell. And then, si Bloomberry natin is negative 3.15 million net foreign sell naman. Okay? So anyway, puro bounce naman yung majority ng stocks. Pero syempre, kawawa pa rin yung mga blue chip holders natin kasi hindi naman lahat ng blue chips nag-bounce. So yung iba bumagsak, QRC, ayan, kita mo dito, minus 4%, SM minus 1, Metrobank minus 3%, Wilcon minus 4.76%. So yung atmosphere ng market natin, takot na takot talaga siya sa trading during this time. So global so hindi lang sa Philippine markets na. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang. Huwag mo pong gagamitin ito na reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. So review lang to kasi ang laki ng risk ngayon dito sa market natin. Pero tingin natin is overdue naman sa technical bounce si Philippine Stock Exchange natin. And then follow mo ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga posts natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. So check mo lang po yan. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers. Lumaki yung view natin. No? Nag-up siya ng 600 views. Kasi grabe nga naman yung nangyari nung Friday's trading natin. Company reviews, wala pang bago dyan. Sample rate sa market, basic indicators, so oversold na. So no way but up. Hopefully, yung mga stocks natin. Fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies. And then follow din ako dito sa ating Plummy Trader Crypto to para sa mga play turn games. So siguro gamitin na lang natin to sa crypto review. Meron pa ako isang channel dito so hindi ko na rin napagtunan ng pasay pero nasasayahan ako dito sa isang channel natin. So, tingnan natin. Mabigyan natin ng time yung cryptos natin. Okay? So, kasi nasa din sila turmoil din yung cryptos natin yan. Then, follow mo ako sa social media, Facebook account na Flabby Trader para updated ka sa mga posts or kung gusto mo dito sa Facebook page natin. Ayan. So, marami pa rin nagko-comment doon sa mga posts natin dyan. So, buti pick yung mga articles natin. Yan, hindi pa rin natin maharap. So, pero bago na yung itsura niya. Tapos sa summary, tingnan natin kung meron na si Philippine Stock Exchange, tindi ng ngayon ng galawan sa sa wala tayong nakita sa US equities. Tingnan ko lang kung meron na yung pinaka-summary po ng markets natin para makita na mapag-usapan natin siya. Minsan delay si Philippine Stock Exchange natin. Okay, wala pa. So wala pa Okay, so dito na lang tayo sa mga post natin for today's trading natin. Okay, so ano ba? Pag-usapan natin ngayon. Merong summary na dito kanina. Okay, eto na lang. So galing kay DA Market Securities. Okay, so kakaiba yung niya. Summary niya. So Philippine stocks close higher 0.35 tapos meron tayong net foreign buy na dagdagan ko na lang. Meron tayong net foreign buy na 695 million. So, sino yung mga nag-bounce? Ayan, AGI, So, 15%. Okay. Kabado yung mga nito, no? Sa laki, grabe nga naman. So, ang lakas mag-manipulate na ba? Yung tawag natin dyan, 15%. CNPF, ayun, nag-bounce, laki. 10% San Miguel, ayun, kalahati lang. 10% Bloomberry, 7.8. Ali, 7.6. JT Cap, 7%. ACN, 5%. SCC nakabawi din 2.46 Pure Gold. Si Pure Gold din nakabawi yata 1.21%. Okay. So hindi natin makita yung mga losers sa market. Mamaya lang natin hanapin yan. So foreign funds bought BPI China Bank, East West Security Bank, Union Bank, Alter, FGen, SCC, CMPF, FCG, Costco, JT Cap, Ali, CLI. SMPH Globe Converge dito, ICT at saka si Macro Asia. So ito yung mga binenta, Video, Metrobank, ASEN, Meralco, Manila Water, DNL, EMI. Hindi naapektuhan yung di ba, yung mga small caps natin. Talaga mga big caps lang yung tinamaan ng market natin. AC, kanina si Aldi, nag-drop. AC, Aboites, AGI, A-Rich, Philrich, TEL, ATI, Cebu, Bloom, at saka si Plus. Hopefully, makaya ni Plus yung bigat bukas. Ayan. So, breaking news, yung mga cryptos.
Hindi pa nga ito yung pinaka-peak niya eh. Kasi nag-drop na ng 20% si Ethereum kanina. Nag-crash siya kasi nga nakakatakot pa sa tariff. San Miguel, so the 45 billion Skywalker expressed by San Miguel aims to reduce travel time. GT Cup car sales reached 512,000 in 2025 o 2024. Emperador acquires majority stake in Mexican luxury mezcal firm. Economy, Donald Trump pushes through with tariffs on Mexico, China, and Canada. So, yun na nga po. So, kawawa naman yung mga Pinoy doon, di ba? Kasi tataas yung ano niyan, yung mga presyo ng mga basic goods doon sa bandang Canada at saka sa bandang Mexico naman, pati sa China, di ba? So, ito pala, dito pala yung closing natin. Okay. So, ang tinamaan dito ngayon, o bakit may good news si So, wala nang good news sa market. Emperador, minus 6%. URC, minus 4.7. AREITs, 4.76. Metrobank, minus 3. ICT, minus 2%. Aboites, minus 2.48. PLDT, minus 2.24. SM, minus 1.41%. So, hindi pa tapos yung kalbaryo natin. Ayan. So, yan yon Asian markets. Kanina, Ali, so nag-bounce siya 9% kanina pala. Pero closing is 7% na lang siya. So, at 26.5. Grabe pala kanina, oh. So, wala nang lusot yung walang lusot yung leverage dito kapag long yung kasi 4% lang yung 20x, diba? So, maliliquidate na siya. Okay, grabe yung Ayan, opportunity. Doon sa mga hindi nakahabol last time. SMPH, 3%. Ubos ang pera natin pag nandun sa Ethereum Plus. Okay, so maganda yung earnings. Alam ko yung earnings yung maganda yung earnings eh. Yun yung pinaka-catalyst natin kay Plus. Emperador, ayan yun. Nickel Asia joint size special purchase agreement. So, ayan. Mamaya, yung mga futures ng US market, titignan natin yan. AGI, so nag-bounce. Corporate stories. Si Lotto, may good news trading suspension lifted on February 3. Hindi ko napansin kung gumalaw to eh. After its 37.5 acquisition of HHR Philippines. Ayan, tabunan na siguro yung balita na yan. Union Bank reported a 31% in net income. Nickel Asia has signed a share purchase agreement. Double Dragon received SEC approval for its 7-year, 10 billion fixed rate. And then Emperador acquired a majority stake in Mexico Distillera Los Danzantes. May epekto ba yung tariff sa Philippines to Mexico? Ewan ko lang So tingnan nyo na lang kung may hawak kayo na Emperador na stocks. Union Bank, so okay siya, 31%. Tapos si BPI, net foreign buy siya, sabi niya. 3% yung dividend yields. China Bank, ang target price is 100, pero 93 pesos na. So Canadian dollar drops to its lowest level since 2003 due to Trump's tariff. So panalo yung mga yung mga naka-base sa dollars yung ipapadala sa Pinas. Ayan. So medyo tinamaan si Canadian dollar. Ali ICT, ongoing share buyback. Ayan, so ongoing si Adi. China Bank, so a surge last week, becoming the most actively traded stock. So yun nga, pinitik kasi siya. Ang dami bumili, no? So US dollar, umakyat. The futures, pabagsak. Okay, puro tariffs yung post natin kanina. US stocks open lower, yung futures. Okay, mga REITs, panalo yung mga REITs, no? Ayun, no? Si PRIT, plus 5%. Friday crash was mostly about the rebalancing and the stock babies due to their relative newness are usually safe from that kind of action. Okay. So yung mga bago hindi masyadong tinamaan. CREC parent sells 1.7 block of CREC, GGS, Olefins, indefinite commercial shutdown. So hopefully makatulong yan para mag-recover na. Ang laki ng drop nito si GGS, iba na yan. Hindi pa rin natin makita. Tapos nung Friday, nag-close ng negative sa US market natin. Okay. So yun lang yung mga balita na nakita natin for today. Puro tariffs pa rin yung pinag-uusapan po sa kanya. Okay? So yung Patreon natin guys, ayan. So February na ulit. Yung mga gusto ng katrading sa market guide, sali lang po kayo dito sa
Patreon channel natin. Okay. So, silip tayo kay Philippine Stock Exchange. Ano ba yung nilagay natin ng support? Talagang binalik pa rin niya, no? Pasang-awa, 0.35%. So, nilagay ko yata last week dito, no? Sige, lagay ko na lang dyan, 5.7 pa worst case scenario. Kasi hindi pa eh. So, although oversold na si PSE, parang penny stock si blue chips natin, no? RSI 21. Actually, panalo yung mga may BP during this time kasi murang-mura na, sobrang mura na yung mga stocks natin. Okay, so hindi pa rin natin makita yung liwanag, pero ito nagliliwanag yung panalo yata itong mga foreigners na to. Pangalawang araw na malakas yung pasok. So 695.09 million net foreign buy and the close tayo is 5883.04 and 0.35% again for today's trading. So 5.7 pa rin nilalagay natin na monitor natin na pinaka-support na nangyari dito. Kasi medyo pangit pa rin po yung galaw ng market. Although, sabi natin, very, very prone sa technical bounce si Philippine Stock Exchange. Kaya lang, local naman yun nawalan ng pag-asa dito sa mga stocks natin. Ayan. So, yun yung pinaka-trend natin as of this time. Tama-tama siguro. Konting shakeout pa. Wala pa yung Dow G So, meron na tayong net foreign buy, di ba? Pangalawang araw na may net foreign buy, which is good. Pero hindi pa lumalabas yung bullish engulfing candle or yung reversal sign na Dow G. Kailangan natin ng Dow G. Ano ba itsura niya kapag ganyan yung index natin nasa 5.8? So last time, around 2022, bullish engulfing candle ito. So yun yung sign of reversal niya. Hanap tayo ng iba na ito, Dow G naman, si PSE. Grabe no? Halos maubos na yung laman ng buying power natin ng portfolio natin dito last time. Buti nakabalik siya. No? Okay, hopefully hindi naman tayo mabot dyan sa area na yan kasi hindi naman pandemic. At yun nga lang kasi nasa bear side tayo ng market. Kaya siguro medyo binuhusan na rin nung Kasi nasa more than 20% na yung at the time, di ba? Mabot siya ng sakto 20%, no? Binuhusan si Philippine Stock Exchange natin. Okay. So, bearish pa rin yung basa natin sa market. So, kailangan natin, okay, nandiyan na yung basic fundamentals, nandiyan na yung foreigners. Kailangan natin ng medyo mas magandang candle. Okay? So, tingin tayo dito sa mga winners for today's trading. So, AJ nga, laki ng niya, no? 104 mil, 107 mil. Tapos, nung Friday, hindi ko nakita kung ano yung volume nito kung ganun din ba kalaki yung volume nitong si AGI. Ayan. So, buti naman nakabawi na siya. Grabe yung drop na yun. No? So, parusa sa portfolio, 15%. Laki ng bounce. Congrats sa malakas na loob na nakasalo nung Friday. Pero doubtful ako kung marami nakabili during that time. Kasi one time na buhos lang yung ginawa. So, parang gusto may malaking broker siguro dyan, hedge fund, na gustong kumawala kasi natatakot doon sa tariffs. So binenta niya kung ano yung available na shares sa market, yung kanilang mga stock. So kung sino lang siguro nag-aabang, yun lang yung nakasalo last Friday. Okay? So AGI 15%, Bright Bell 10% na pitikan ngayon CNPF. Yun, sakto CNPF wala na, nakabalik na. 10.5%. Pero ito si San Miguel, hindi pa, natakot pa. 10.43%. Ito nakalusot si Plus. Pag-usapan natin yan. Si Lotto, nag-doji. May nang ipit. Ayan, nag-open kasi siya, di ba? So 10% from trading hold. Bloomberry, 7.8. Hopefully good sign. Ayala, 7.6. Ayun, binalik siya. Ayan, sino pa? Si JP Cap, yung mga blue chips, marami na nag-bounce. May buhos na naman kasi nung closing. So may gustong talaga pababain yung market natin. So ASEN 5%, CPG yun nag-breakout din Ayan, CPG nag-breakout 4.7. Sino pa? BPI 3%. So hindi sila naka-recover eksakto May yung iba kalahati lang. Converge 2.5, SCC yung SCC natin 2.46 and Monde 2.26. So, sino yung mga losers pa rin for today's trading natin? Si Aldi. Ayan. Buti nag-bounce na to, no? Grabe din yung laglag na ito kanina. Ayan. So, halos more than 10%.
Emperador, ayan, kung kailan meron siyang good news. So baka natatakot yung ano, kasi tariffs. Mexico kasi may tariffs, di ba? So baka bad investment, iniisip ng iba, no? Kaya pangalawang araw, laglag pa rin. So tapos sino pa? Alter, ayan, puro laglag, oh. -6. Shell PH, -5. Merrimart, -5. Dami pa rin. ABA, -3.85%. Okay. So medyo pangit pa rin po yung galaw ng market natin. So silip tayo dito sa global markets. Pero hindi naman ganun kalaki, no? 1% lang. Hindi kagaya sa grabe naman sa atin, no? 4%. Ito, hindi naman ganun. Pero nag-tariffs na sila. So anyway, walang tiwala yung investors ngayon sa market natin. So S&P futures, hindi naman ganun kalaki. 32 na stock, negative 1.7%. So, akala ko ba sabi ni Donald Trump, maganda sa US yung, yung tariffs. Ayan. So laglag nung Friday to, tapos ngayon, ayan, naglaglagan na sa European. Tayo wala na malaglag, kaya nag-bounce na siya kahit pa paano. And then, ayan, lahat pala eh. Ayan, walang ligtas yung global market. Bloody Monday. So nagka-crash yung yung ibang stocks natin. Dito naman sa crypto, nako, laki ng drop, tig 15%, oh. Ba't naman tinamaan tong Akala ko ba decentralized si crypto natin, -16 si Ethereum, grabe din, oh. Si XRP, -15, ayan, sale. Si Dodge, 13%, si TRX, laki, 8%, ayan, lahat. So, biglang drop sa crypto natin. Ayan, nagkakatakutan na global markets. Okay, so balik tayo dito. And, okay, konting pasada tayo dito sa mga stocks natin. Okay? So, unahin natin si China Bank Corporation. So, medyo bumawi si di ba? China Bank Corporation natin, panalo yung mga nag-abang kanina. Ayan, so nag-opening siya. Nag-drop siya kaagad, no? Tingnan natin sa China Bank. So nag-drop siya. Ang laki din, no? 12% din yung niya. Binigay niya na bounce o 15%, no? O kung maswerte ka na talaga, 20%. Laki din ng balik nitong si China Bank sa panalo. Binobomba pa rin siya, no? So mukhang pa, gustong patasin pa tong sa yung mga ganyan na galawan is gustong patasin. So kasi nag-aagawan yung yung mga traders. So or rather yung mga hedge funds, baka dito na sila nagpupuntahan at tinapon na lang yung ibang stocks natin. Ayan, panalo. Congrats dun sa mga nakapulot sa kanya. So ito yung gagamitin natin na traceable. Ang taas pa eh. So tingnan natin. Ayan, 100 yung di ba? Yung sabi ni sino ba yan? Yung broker natin na nabasa natin kanina. So, 93 pesos, hindi muna natin lalagyan. Based sa Fibonacci, wala eh. So, dito sa kabila, meron ba? Tingnan natin umabot ba ito 100 last time? Wala. So, hindi umabot. So, ito yung all-time high pala ni China Bank Corporation. So, congrats po kung meron kayo. Pudil lang, sabi nila. Kasi malakas yung niya, oh. Nandito yung dito galing yung 300 million na 600 million na net foreign buy, 440 million. So talagang tinutulak kasi nga naman tapon na yung tapon na yung ibang stocks natin na blue chips. So lagay ko na lang 80.27 kasi dito siya nag-opening kanina. So yan na lang ilalagay natin na support. Pero inabot niya yung lalim ng CISO, no? Inabot niya yung MA9. Ayan, tignan natin. Pangalawang araw na nag-close siya ng 93 pesos. Kailangan watch out na lang kasi overbought na si China Bank natin. Kasi ito yung first day na titrade siya as blue chip. Laki ng market cap niya, 250 billion. Samantalang yung pinalitan niya, saglit silipin ko lang. Si Nickel is 31 billion na lang. 31 billion na lang yung market cap. At saka si Wilcon, 32 billion. Si GGS, 100, malaki pa si GGS kasi kaya lang parang din, free fall din yung galawan niya. Okay, so congrats po kung meron ka at saka yung malalakas yung loob na sumalo kanina or nagabang dito sa MA9. Saglit lang ba? O namigay din siya? Wala tayong BP eh. 10 minutes na siya, nag-stay doon sa MA9 kanina. Okay? So napaka-volatile ng na market natin during this time. Next, ito may alaga tayo si Plus. Hindi natin binitawan to kasi hindi naman nag-collapse yung
yung price action niya. So breakout din tayo sa candle sa body ng candle. Okay, slightly above siya ng previous peak natin. Meron din ba tayo dito o all-time high? So yun lang naman yung balita ko sa kanya. Medyo maganda daw yung, pero hindi ko pa nakita, medyo maganda daw yung earnings ni Plus natin. So babalik na ulit natin yung tinanggal natin na trend channel last time. So ito, ayan. So pinaka-resistance na malapit is around 31 pesos. Ayan, hopefully hindi tayo mauntog dito sa 31.2. So wala pa naman tayo sa overbought condition ng stocks natin pero bullish na bullish nga si So 'di ba kung sino yung naiwan na bullish kapag nag-drop yung mga stocks, kung sino yung naiwan, tapos bumalik yung sentiment ng market, siya yung itutulak ng ating mga traders. Ayan. So hopefully, dire-diretso kasi may alaga pa tayo na plus din. So 10.22%. So hindi mo na ako hindi mo na ako tumitiis sa pagbenta sa kanya. Kasi ito yung isa sa mga naiwan na maganda yung trend. Kaya lang, ewan ko lang to bukas pala, kalimutan ko. Meron siya net foreign sell na 53.57 million. Pwede rin yung catalyst yan na kanina lumabas na pala yung mga investors natin sa kanya. Pero anyway, close at positive. So tignan natin for tomorrow's trading natin. Next, ACN. So nag-bounce na rin siya. So ilalagay ko na support. Double bottom, no? So ilalagay ko na support is 3 pesos. Tingnan natin. So nag-ano din siya, no? 5 minute chart. Ano nangyari dito? O sa last minute din, no? Binuhusan din siya sa pinaka last minute natin. So it is isa to dun sa mga nabuhusan ng mag-close yung market natin. Kaya lang syempre bearish, syempre bearish pa rin naman. Ayan. So hindi pa rin natin ina-assume na magbabounce na itong si ASEN. Good sign, meron siyang 5.16% na bounce. Kaya lang wala siyang foreigners 5.45 million net foreign sale. So matagal na rin siya dito sa dito sa bear side ng market natin, yung RSI. Tagal dito sa below RSI 50 level naman. Okay? So, yun lang. Tapos si AREITs, nag-profit taking na, no? Laki na kasi. Ayan, nag-profit taking na siya. Ayan. Ang laki ba naman noon, di ba? Ilang percent yung binigay niya. So, nung Friday is nag-up siya ng 7%. So, parang yun na rin yung dividends niya for the whole year, di ba? So, nag-drop siya ngayon, 4.76. Ayan, profit taking na. 93.65 million net foreign sale. Pero intact pa rin naman. Ayan. Intact pa rin naman siya. So, for the long term, so, di ba, bagong blue chip, hopefully, maging maganda yung galaw din itong si Aries. Sakto sa sa trend lines yan, untog na doon sa around ano ba yung closing natin? 42 nung Fridays trading natin. So nawala sa line papunta sa overbought condition. So lagay natin kahit na medyo nag-pullback, tingnan natin overall picture is uptrend pa rin naman si Aries. Next, AGI. So sinong broker yung nalugi nung Friday? Meron yan sigurado, di ba? So pero ang laki naman ng takot niya sa market, no? Talagang lumabas na siya. So, coordinated to ng maraming hedge funds, no? So, and then binalik naman. So, ang laking panghihinay naman nag-cut. 15%. Pero syempre, hindi natin alam kung magdo-double check siya dito sa pinaka-bottom natin. Kasi nga, wala pa rin naman siyang net foreign buy. Hindi siya yung net foreign buy. Negative 20.71 million net foreign sell. 15% na bounce. Ayan, maganda na yun. Doon sa mga nakasalo. Laki niyan, di ba? So, tingnan natin kung tutuloy siya hanggang mount up siya dito sa... Ako naman, tansya ko sa kanya, MA9. Ito, magsasalubong yan bago mauntog yung dalawa. Ayan. So, nawala na siya sa pagka oversold. Grabe yung RSI nito. 8 lang yata to. Ayun, 11, no? O 8. O 9. Yung RSI niya, blue chip yan, ha? So, nakalahati na yung market cap niya, 61.44 billion. And then, si Bloom, ayan. Hopefully, kasi nasa ilalim pa. MA20, di ba? Yung usapan natin, MA20, pinaka resistance. Hindi pa rin siya makalusot. Pero at least nice na rin. Kasi nag-bounce siya kahit papano ng 7.87%.
Kaya lang wala pa rin foreigners, negative 3.15 million. Net foreign sale and bearish pa rin. So nandito pa rin tayo sa ilalim ng RSI 50 levels naman. So meron siya mga change in shareholdings, no, nakalimutan ko. Sige, tignan natin. Ito si China Bank. Ano ba siya? Binili o binenta? Yan, ewan ko lang, kita nyo ba? Kasi naka-zoom tayo eh. So tignan natin. Paste natin dito. Tapos, yung isa, si Bloom. Naalala ko yung share buyback na usapan natin. So, naku, dispose. Nag-dispose na si Madam, Miss Angeline Claire. Kailan to? January 28. Napaaga yata yung niya. China Bank. Balik ko kay CBC Nako. Kaya pala nag-drop na. Ang laki panghinayang ni Madam, no? Laki niya, no? 40%. Laki ng, niya, oh. Ilan to? Total shares na inan niya. Tama ba? Ito ba yun? 270,000. Laki niya. 50%. Hindi niya inabutan. Sayang. Ayan. So, anyway. Market kasi nag-push. Tapos yung isa si Bloomberry. Tingnan natin. Nag-change din sa shareholdings is upward 1,000 shares lang. Okay. So, yun yung nakakainayang yung kay Madam dito sa China Bank. Okay? So, yun na lang muna yung ating review. May impact kasi yung tariffs na yan eh. So, tingnan natin. Hopefully bukas hindi tayo masyadong tamaan. Kasi overdue sa bounce Philippine markets natin. Okay? So, yun na lang muna. Tingin-tingin na lang muna support. And as usual, bago namin close, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Start of the month ulit. So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.